Hello, hello mga kayukat! Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? And this is your Quiz R and welcome to UCAT Live. So, binabati ko po ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin, no, na patuloy at laging nariyan para sumuporta sa ating UCAT Live. Unang-una na dyan, syempre, yung mga katikista natin at mga kabataan na nanunood mula sa kanilang mga parokya, mga tahanan, at syempre kung sa mga lugar kung saan man sila naroon. So, magandang gabi kay Ate Maritel, kay Ate Jennifer, kay Ate Emma, kay Sisi, kay Ate Tess, kay Leia, at syempre kay Shirley at kay Miss Lucille Fulgencio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga kaibigan ko, no, mula dito sa Archdiocese of Manila at Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila, sa Diocese of San Jose, sa Diocese of Calibo, sa Diocese of Iba, at syempre sa mga kaibigan nating nanonood worldwide, sa USA at sa Europe. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, isa na namang masayang kwentuhan ang ating pagsasamahan ngayong gabi mga kayukat. At syempre, yung pagbabahagi na ng ating mga karanasan kung saan tayo ay umiyak, tumawa at higit sa lahat ay na-inspire para mas lalong magpatuloy sa buhay. At syempre, lahat ng yan ay nagaganap at nangyayari sa awa at tulong ng ating Diyos Ama. Kaya nga mga kaibigan, no, para sa ating mabiyayang pagsasama-sama ngayong gabi, nais ko kayong anyayahan na tumahimik sandali at syempre humingi ng tulong, awa at higit sa lahat sa loob ng katahimikan, kausapin natin ang ating Diyos at sabihin natin sa Kanya yung mga nais nating ipagdasal. Lalong-lalo na tayo ngayon ay nakakaranas ng mga pandemya o kaya naman mga pagsubok na ating kinakaharap ngayon. Naanyahan ko kayong lahat na manalangin tayo at itaas ang ating mga kahilingan at pasasalamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko ang mga bagong dating, no? At bagong online na mga kasama natin, si Mary Jane de Ocampo, kay Maria Sita Biray Bautista, kay Ate Levi, no, Liberty Daya, at kay Tony Rose Navarrete, kay Ate Julie, kay Edna Damgo, at Joselito Toribio. Magandang gabi sa inyong lahat. At para sa lahat ng mga bagong online na nanonood sa atin ngayon via YouTube, no, sa ating UCAT live na live, at syempre sa Facebook online, inaanyayahan ko kayo na please, huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. No? Ito ang Usapang Kabataan to, UCAT, letter U, K-A-T, Usapang Kabataan to. At syempre yung ating FB pages na UCAT Talk at CMM o si Fam Media Ministry.
Okay? So, ano pang iniintay ninyo? I-click nyo lang po doon sa mga nanonood na sa YouTube. Meron dyan sa left side ng ating video wall na UCAT na nakalagay. I-click nyo lang yan, then subscribe. At syempre, ring nyo na rin yung bell para ma-update kayo sa mga videos at mga bagong programa natin sa susunod na mga panahon. Alright. So, alam niyo mga kaibigan, mga kasama, nung nakaraan pinag-usapan natin yung tungkol sa paano ba tayo nilikha ng Diyos, paano ang Diyos lumalapit sa atin, paano ang Diyos, sino ang Diyos sa buhay natin, yung iba't ibang mukha ng Diyos na ating nakakanasan, at syempre yung paano tayo tinatawag ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay, kahit sa kabila ng pandemya na ating nararanasan. But this time, nalaman natin nakaraan, ang tawag pala natin, ang pagtawag na yun sa atin ng Diyos ay isang tunay na isang biyaya para sa ating lahat. At ang pagtugon naman natin ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya nga, ngayong gabi, napakaganda ng ating discussion kasi ito ay titingnan natin, saan nakaugat ang lahat ng ating mga pinanampalatayanan, kanino at sino, at paano pinapahayag ng Diyos at pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili. Ayan. So, para sa ating team ngayong gabi, syempre, ang ating team ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. So, paano nga ba pinahayag? At syempre, nais ko kayong makibahagi sa ating talakayan. Mamaya, babasahin ko ang inyong mga comments, mga suggestions at sharings habang tayo ay nagkwentuhan. At ito ang ating question of the night na sasagutin po natin. So, bilang isang Katoliko, paano mo ihikayatin ng iba na magbasa ng Biblia, lalong-lalo na ang mga kabataan? Isa yan sa mga masasabi kong nakakalimutan natin mga Kristiyano, mga Katoliko. Tayo ay mga Katoliko, marami sinasabi sa atin, religious, pero minsan, pag tinanong mo, nagbabasa ka ba ng Biblia, marami ang hindi kaagad makakasagot kasi hindi naman talaga naging habit o naging ugali ang pagbabasa ng Biblia. Pero sa ngayong gabi, titingnan natin gaano ba kahalaga, bakit kailangan nating magbasa ng Biblia, at higit sa lahat, ano ang mga bagay o kaya pinakakating sa atin ng Diyos kapag binasa natin ang kanyang mismong mga salita. Okay? So, para mas maging maganda ang ating kwentuhan ngayong gabi, syempre meron tayong inanyayahan na isang kaibigan, isang pare. Itong taong to, nakilala ko po siya bago siya maging isang pare, reverend pa lang. At naasahin siya sa amin sa parokya ng San Juan Bosco sa Tondo. Isa siya sa mga naging teacher ko sa Don Bosco School of Theology, at masasabi kong napakagaling talaga niya when it comes to sacred scriptures. Kasi ito yung specialty niya, yung pag-aaral. At hindi lang yun, napakagaling din niya sa salitang Hebrew at Griego. At talagang sobra, masasabi ko na maswerte ang mga magiging estudyante niya at magiging kaibigan niya, mapapasahan niya ng kanyang kaalaman at karunungan mula sa Diyos. So, sino tong taong tinutukoy ko? Wag na nating patagalin. Mga kaibigan, mga kabataan, mga katikista, mga ate at kuya, mga nanay at tatay, palakpakan po natin walang iba kundi ang rector ng Don Bosco Canlubang, si Reverend Father Joel Kamaya. Woo! Father, good evening po. Hello, good evening sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming paanyaya na makasama ngayong gabi. Yan. Kumbaga, anyaya ba naman ay si Ran, na kaibigan ko ng matagal panahon. Sino bang hindi yan? Opo, kaya po, very overwhelmed ako at talagang tuwang-tuwa ako na kinikwento ko sa aking mga kaibigan na manood sila, makinig, kasi hindi basta-bastang tao yung kakwentuhan natin ngayong gabing ito, mga kaibigan. Okay, Father, konting background lang, syempre, alam ko po, nabanggit ko kanina, yung expertise nyo when it comes to sacred scriptures, mahirap po ba yung inyong pinag-aralan?
Actually, parang ano, yung parang dumaan sa butas ng karayom. Medyo matindi kasi ang kinuha ko ay yung licentiate in sacred scripture at total niyan ay 4 years, no? And the first year, ano yan, puro pag-aaral lang ng mga wika ng banal na kasulatan, no? Yung Hebrew tsaka yung Greek. So 1 year lang yun, no, to master yung basics nun bago ka tumungtong dun sa 3 years na parang pag-aaral na licentiate. Parang katumbas niya yung masters, pero ito ecclesiastical degree na yung simbahan yung nagbibigay ng degree na ito. At ano siya, yung kung titingnan mo parang sa haba nito parang doctorate. Pero ang ending nito ay para mas sa mga Bible scholar, magiging Bible scholar, no, yung mananaliksik sa banal na kasulatan at yung mga nagtuturo rin. So it's doon sa kinuha ko ito sa Roma, sa Pontifical Biblical Institute na ng simbahan, no, yun yung parang eskwelahan para sa mga nais maging dalubhasa sa Biblia, at ito'y hinahawakan ng mga Jesuita. So nandun ako noong 2010 to 2014. Medyo demanding pero nakakatuwa. Yan. Napakahaba ng pag-aaral at talagang masasabi kong para lang yan sa mga tao dito, sobrang matatalino. Sa mga nakakalusot. At sa mga sinuwerteng makapasa. Ganun po. Pero alam ko naman ang kalibre talaga ninyo, Fads, no? Sobrang galing po kaya ninyo. Okay. So ngayon, Father, sabi niyo nag-aral kayo ng second scripture. So, ang una nating tatanong, syempre, sasagutin na tanong, syempre, unang-una, no, yung Hebrew ba, saka yung mga salita o wikan, di ba, Aramaic, tapos Hebrew. Yeah. Tama. Madali bang pag-aralan yan? Medyo kakaiba, no? Kasi unang-una yung kanilang script, yung sa atin mga Roman letters, di ba? Pero pag nakita mo, di ba, yung Chinese, yung Thai, ganon, may sariling script sila. Yun din, pag binasa mo yung Greek medyo mas malapit sa Roman letters, pero familiar sila lalo na yung mga fraternity, di ba? Yung mga Alpha, Phi, Omega, mga ganon, no? At yung naman, yung Hebrew, medyo kakaiba, no? Tsaka yung Aramaic, yung pagbasa mula kanan pakaliwa, no? Sayang hindi ko nadala dito, ko sana ipapakita ko sa audience, pero pwede niyo naman i-search. Opo. Yeah. Okay. Father, bilang isang Bible scholar, can you give us or enlighten us, although yung basic na alam namin, ito yung tanong ko na sasagutin natin. Ano ang Biblia at bakit kailangan nating basahin ang Biblia? Yan. Yeah. Okay. Unang-una, alam natin yung Biblia, no? Everybody has seen the Bible. And then just for the record, no, it is the book that is most widely translated in the world, no? Higit pa yan dun sa book ng panitikan, ng literature na pinaka maraming translation. Let's say yung mga Greek classics, no, maraming translation yan. Homer, yung si Shakespeare naman sa England, no, maraming translation yan at maraming mga copies na na-print, pero walang makakatalo sa Biblia. Talagang far and wide, no? Yun ang una. Pangalawa, it's the only book in the world, no, that claims to be the book. Bakit? Ano ibig sabihin ng Biblia? It means book. At pag tinignan natin, no, it's our tinatawag nating sacred scripture. Maraming mga relihiyon ang may mga kanikanyang mga banal na kasulatan, no? Halimbawa, yung mga Muslim, meron silang Quran, pero tayo, ano yung banal na kasulatan natin? Yung Biblia. Yung mga Hudyo, yung kanilang Biblia ay yung ating Old Testament. At nakabata yung maraming nilang mga turo mula dun sa Biblia. Tawag nila ron ay Tanakh, no? Ano yung ibig sabihin ng Tanakh? Torah, Nevi'im, Ketuvim, no? Yung tatlong letra na yan, yung batas, no, yung law o yung tinatawag natin Pentateuch,
tapos yung Nevi'im, yung mga propeta, tapos yung Ketuvim, mga writings. So yun yung kanilang Biblia. So yung mga Hudyo, yun yung sinusundan nila, no? Pag nagdarasal sila, pag yung mga kanilang mga alituntunin nandoon, at tayo kinuha natin yun yung ating lumang tipan. At meron din tayong bagong tipan. Dahil alam natin na hindi nagtatapos dun sa lumang tipan, na dumating ang na nabanggit mo kanina, no, yung pagpapakilala, yung pagpapahayag ng ating Panginoon. At ang pinaka sabihin nating ganap na pagpapahayag o yung fullness of revelation ay na kay Jesus. At yun yung sa bagong tipan. Para pag pinag-usapan natin yung tipan, di ba yung agreement ito, no, between two parties. At yung tipan na yun ay yung Diyos at yung tao. Kaya itong ating Biblia, no, yung Sacred Scripture, ito yung parang ugnayan, yung tipan, no, pagkakasundo ng Diyos at ng tao. At yung Biblia ay yung mensahe ng Diyos sa tao throughout the centuries hanggang dumating si Jesus. So yan yung ating yan yung relationship natin dun sa Biblia. Ano ba yung Biblia at bakit meron tayong Biblia? Biblia. Pwede ba nating sabihin din, Father, na itong Biblia ay isang kwento ng pag-ibig ng Diyos at ng tao, no? Tama ba? Yeah, right. Tama-tama, no? Parang love letter, no? Opo. Love letter. Kasi parang ano lang yan parang date, di ba? O kaya yung magkasintahan, o kaya pag nagliligawan, nagpapakilala yan, no? Yung bawat isa. At yung ating Diyos, no? Of course, katipan natin siya, yung throughout the centuries, yun yung pagpapakilala niya sa tao, ito siya, no? And therefore, pag binasa natin yung Biblia, ito pala, yung Diyos natin. Yan. Okay. So, sa mga nanonood po sa atin via YouTube at Facebook page, kung meron po kayong tanong, you can post it in our comments, no? At syempre, isasabihin po natin at itatanong natin kay Father maya-maya. Okay. Father, paano po ba nabuo ang Biblia? Kasi ang dami, di ba, na mga version nito, tapos sinasabi ng, ay, eto talaga yung totoo, ganyan. And in my knowledge, parang nasasabi sa history, sinasabi natin na ang Biblia ay ang Katoliko ang nagbuo nito, tapos ginaya na lang. Ewan ko, ayun, di ba? So, paano po ba binuo ng ating simbahan na itong iba't ibang aklat ay mabuo sa at maging isang buong aklat na tinatawag nga nating Biblia o isang salita ng Diyos? Yan, napakaganda ng tanong ni Kuya Ran, no? Pero related muna kanina, no? Nakasulat sinulat ni Yolando Canillo. Sapagkat sa pagbabasa ng Biblia, mapapalalim ang pagkilala at kaugnayan natin sa Diyos. Parang akma-akma dun sa sinabi natin kanina, no? When we get to know the Lord, no, through reading of the Bible, we become closer to Him. Tama-tama, no, may dala ko ritong Biblia, yan, no. Pag tinatanong ko usually yung mga tao, no, yung mga estudyante ko or pag nagba-Bible study, pag tinanong ko, ilan ba ito, no? Ilang aklat ba ito? Pwede sabihing isa. Tama 'yon, no? Isa. Why? Kasi yung Biblia, no, the book, okay? Pwede ring sabihin ng iba dalawa, no? Kasi nahahati yan sa lumang tipan at bagong tipan. At yan. Pero pag sinabi nilang 72 or 73, tama rin sila, no? Why? Kasi kung yung Bible natin ay Catholic Bible, then it's 73 books. Ayan. 46 ng Old Testament at 27 ng New Testament. At yung tanong ni Kuya Ran, no, napakaganda. Paano ba nabuo itong Biblia? Well, I will not go into details, no. Medyo scholarly, pero mahaba, no. Pero una, yung we're talking about the early Christians. Okay? Kasi kung ano yung hawak natin ngayon,
yun din ang simula nung doon sila nagsimula kung paano tinipon-tipon itong mga aklat na ito. Yung sa Old Testament, walang problema, no? Kasi yung mga unang Kristiyano ay mga Hudyo. At yung kanilang Biblia ay yung yung kanilang Biblia ay yung naging lumang tipan natin, no? Ang tawag doon ay Hebrew Bible, Hebrew Scriptures. So ano-ano yung laman nun? Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung first 5 books of the Old Testament. Tapos merong tinatawag nila silang Nevi'im, yung prophets. They could be the writing prophets na kasama dun sa ating Biblia ngayon, no, as prophets. And they could also be the historical books na tinatawag nilang old prophets. Yung ano naman, yung pangatlo, yung writings, that mo makikita yung mga salmo, yung mga kawikaan, and all the other wisdom books na kina-classify natin as wisdom books. So yun yung kanilang Biblia. And dalawang uri yung kanilang tinatawag nating canon. Ang canon ay yung listahan ng mga libro kung anong meron sila. So yung una yung Palestinian canon at yung isa yung Alexandrian canon na mas mahaba, no, yung tinatawag nating Septuagint, na doon natin nakuha ang mga aklat na wala doon sa Hebrew Bible na nakasulat sa Griego. So anyway, para hindi maging technical, so yung Old Testament, no, yung ating lumang tipan ay galing doon sa binabasa ng mga Hudyo. At ngayon, yung bagong tipan, eto, ganito yung pagkakabubo-ubo, no? Ang una nagsulat ay si San Pablo. At makikita natin, may mga sulat si San Pablo sa iba't ibang mga malilit na simbahan noon, no? And that was around the 50s in the 1st century. Tapos niya magsulat nung siguro mga year 60s, no? The earliest was before the year 70. Nagsimula na yung pagsusulat ng mga ebanghelyo. Yung ebanghelyo ay yung mga patungkol sa ating Panginoon. At yung una naisulat yung kay San Marcos, at 4 yan, no? The next 2 decades, no, yung si Mateo at si Lucas. Tapos yung huli, about 90 to 100, si San Juan. At yun yung 4 na canonical gospels. Ngayon, meron pang may ibang kasulatan, yung Acts of the Apostles na karugtong nung kay San Lucas, pati mga ibang mga sulat, pati yung Revelation or yung pahayag. So all of these, no, ay sinulat nung wala na si Jesus later on. So it's the life of the early Christians now. At maraming mga iba pang kasulatan na naglabasan. Now, ano yung criteria nila kung bakit nila pinagsama-sama yun? Ito, hindi pwedeng sama. Ito, pwedeng sama. So, criteria nila ay usually apostolic origin, no? Galing sa alagad ni Jesus, sa preaching niya, no? Kaya kung minsan somebody, no, from the community kung saan ay preach yun. Tapos pangalawa, yung kanilang turo ay tama, no? Hindi siya erroneous. And then pangatlo, mahalaga yung mga komunidad kung saan ito lumaganap. And so, nung nabuo na yung simbahan, tinignan nila, no? Alin kaya yung alin dito yung kukunin natin. And so, they discerned, no? Kung alin ang isasama dito sa mga ito. By the way, no? Isang clarification dito ay, you've heard about it, no? Yung inspiration. Yung bakit, na yung isang, halimbawa, isang book dun sa New Testament ay inspired. So, sino yung nagsasabi na inspired yan? So, yung simbahan, they discern, no? Mukhang inspired dito, no? And so, pinagsama-sama na nila, and sa huli, no, in the 4th century, meron na silang parang listahan ng 27 books of the New Testament. Tapos, in the Council of Trent, nung 16th century, parang sinabi ng simbahan, okay, let's make it definitive. Ito na yung listahan ng mga aklat ng Biblia. So, ayun na, no? The 73 books. At lahat ng mga aklat na naroon, ang simbahan sinasabi na inspired lahat yan and they're canonical, no?
Ano ibig sabihin ng inspired? Na sinulat yon, nung sinulat yon, nandun yung Espiritu Santo, no? Na nag-inspire. Of course, maraming mga paanong i-interpret ano ba itong inspiration na ito, at alam ko nandun ka, no, yung sa klase ko. Pangalawa, yung medyo no? Pangalawa, yung canonical, yun nga yung isasama. Kaya may question ako, no? Are all canonical books inspired? Ang ibig sabihin nun, lahat ba ng mga nasa Biblia na aklat ay inspired by the Holy Spirit? Madali yung sagot doon. Kung yes or no. Ano yung sagot? Are all canonical books inspired? Siyempre, no? Yes. Pero pag tinanong ko na, are all inspired books canonical? Pwedeng hindi, no? Pwedeng hindi. Yes, that's good. Example. Ay, hindi. May tanong pa ako. Ewan ko, sasagutin ng mga nakikinig ngayon, no? Oo. Ito yung tanong ko. Halimbawa, no? Merong isang aklat o sulat si San Pablo na discover. Okay? And sasabihin ng mga scholar, this is authentic. Tunay ito. Okay, na kay San Pablo. Ang question ko, pwede bang isama ito sa Biblia? Okay? Ano kaya? Ako, natatandaan anong kuro-kuro ninyo? So, yan ang mga kaibigan. May mga sagot na yata rito eh. Okay, ang sagot po, shoutout kay Miss Annette sa mga coordinators namin. Ang sagot ni Miss Annette, no. Okay. Kuya Ran, tama ba siya o hindi? Yes, tama naman siya. Kasi, sasagutin mo ba yun? Yes po, tama siya. Tama siya, yeah. Hindi mo na pwedeng isama. Why? The canon is closed, no? Kumbaga, wala na yung hindi na pwedeng magdagdag sa Biblia kasi sinabi na ng simbahan, eto na. And why? There's a reason for that. Kasi, yung mga aklat na sinama sa Biblia, there should be a point, no? A criterion na sila'y ginamit ng matagalang panahon sa isang komunidad, isang simbahan, halimbawa. Yun, pag na-discover mo ngayon lang, hindi naman siya nababasa noon. It has not made a real influence on a certain community. So, hindi. Inspired ba siya? Yes, inspired siya. Yes. Yes, St. Paul. Pero it's not necessarily canonical. Okay? So, yeah. Okay. Grabe, highfalutin yung yung explanation. Diyan pala, paano ba nabuo yung Biblia, mga kaibigan? No? Father, babatiin lang natin yung ilang mga nakikinig po sa atin kay Renato San Juan, and then from sabi niya, Santo Niño Parish, Levittown, Marawi, Lipa City. Magandang gabi kay Bong Canizares, kay Ate Marlene. At syempre, sabi niya, yung tanong natin kanina, paano mo hikayatin ang iba magbasa ng Biblia? Sabi niya, una sa pamilya, may laan kaming oras sa pagbabasa. Sa aking pagtuturo, sinisikap kong laging hawak ang Bible para alam nilang ang tinuturo ko ay galing sa Bible. Yeah, tama naman, no? And then sa banal na kasulatan, mapapakilala natin ang Diyos, pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili, kung sino siya at kung gaano siya kabuti. Ayan. So, yung iba, babasahin po natin. No? Ito. Katikista po natin, dati po, na kasama po natin siya sa Don Bosco Tondo, kay Ate Neri. I don't know kung natatanda. Yes. Sabi ni Ate Neri, nagsasalita ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Ang Biblia ay nasusulat na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa dakilang inspirasyon. At sabi niya, no, nalikom ang lahat ng mga aklat na mga na-inspirado. Yeah. Amen. Okay, yeah, so, very good. Tama yun. Grabe. Father, dun sa nabanggit natin, di ba, lahat ito ay inspired at sinulat na sa gabay ng Espiritu Santo, no? Ang tanong po natin ngayon ay, ito rin, isa sa mga tanong sa UCAT, sabi niya, ito po. Wait lang. Ayan. Tama ba ang mga nasusulat sa banal na kasulatan?
Ayan. Ibig sabihin, lahat ba ng nasusulat sa Biblia ay tama o hindi pwedeng sabing nagkamali or meron bang ano, 'di ba kasi when it comes to history, minsan hindi siya nagtutugma, and even in science, Father, 'di ba? Eto nilikha na, sabi natin, eto ganito nilikha ng Diyos ang mundo, pero sa science, iba rin ang kinikwento nila. So, paano po natin mapapakita o may papaliwanag na ang katotohanan tungkol sa banal na kasulatan na ito ay tama, no? Sinulat, syempre po. Yun po. Yeah, yung tanong nito ay actually nabubuod dun sa ano natin, kung pwedeng pag-usapan yung truthfulness of the Bible, no? Katotohanan ba ito? No? Truthfulness. Or dati yung word doon ay inerrancy, na hindi pwedeng magkamali yung Biblia, no? So yun yung tanong, no? Pwede ba magkamali yung Biblia, no? But we have to distinguish yung tanong na yun, no? Anong pagkakamali ba yung tinatanong natin, no? Of course, halimbawa, i-ano natin, no? Punta tayo sa lexican natin yung Biblia. Ano ba ang nilalaman nito, no? At pag tinignan mo halimbawa yung mga Gospels, no? Ito ay ang mga salita at gawa ng ating Panginoon ayon sa sa pangangaral ng mga apostol. So halimbawa, yun pa lang, no? Di ba naparito ang ating Panginoon at may yung unang bahagi ay yung nandun siya buhay, nangangaral siya at merong mga alagad. So yun first stage, no? Second stage, itong mga alagad na ito ay nangaral, no? So, eto, ano yung mga sinabi nila? No? Kaya pwedeng tanong, accurate ba yung mga sinabi nila, yung preaching nila? Exactly ba? Kasi nung ang hirap, kung naging secretary na kayo sa isang meeting, no? Ang hirap ng mga minutes, di ba? Sila, nung buhay si Jesus, walang mga minutes, di ba? Walang nagsusulat at, ito yung ginawa ni Jesus. Walang journal writer dito. Swerte pa nga si Magellan, yung kanyang journey, may nagsusulat. Doon wala. Anong ginawa ng mga alagad? They preached kung ano na-experience nila. No? Of course, many of these are accurate dahil ito yung mga karanasan matitindi. No? And they preached to the others. No? So yung second stage. Yung third stage, yung preaching, after preaching, yung third stage ay ito na yung sinulat yung mga ebanghelyo. So mag-isip ka, alin ba rito yung mga original words ni Jesus? Alin ba yung mga ginawa talaga niya? Kung minsan makikita mo, siya ba nga ba'y na gano'n? I'll give an example. Meron tayong inaawit every evening, no? Pag nagdarasal tayo ng evening prayer. Ano yon? Yung Canticle of Mary, no? Ang puso ko'y nagpupuri, okay? My soul magnifies the Lord. Question ko, si Maria ba ang nagsulat nun? Si Maria ba yung nag-compose nun? Okay, yun yung tanong ko. At pag yung mga scholars, sasabihin na, most probably hindi. Sino nagsulat nun? Si San Lucas. At nilagay niya sa bibig ni Maria, dun sa story na yon, dun sa ebanghelyo, sa narrative na yon, yung mga salita na pwedeng siguro nasabi or napunta sa isip ni Mama Mary, no, at dinudugtong dun sa awit ni Hannah dun sa lumang tipan. So, it's a composition of Luke. Pero hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi totoo yan. Well, it's an interpretation, pero it's the meaning, no? So, ang punto ko rito ay, pag binasa mo yung Biblia, marami dito ay may not have historically happened, pero hindi ibig sabihin na hindi sila totoo, yung meaning. Kaya balikan natin yung sinasabi ko kanina, no? Tingnan mo iba't ibang bahagi ng Biblia. Merong poetry, no? Hindi lamang yung mga salmo, hindi lamang yung mga wisdom books, hindi lamang yung mga yon na nasa Lumang Tipan, pero pati mga canticle ng yung awit ng mga sa Lumang Tipan, halimbawa, awit ni Moises at ni Miriam dun sa paglaya nila, no, mula sa Ehipto.
O kaya, Book of Revelation, merong mga awit doon. So there's poetry. And then there are narratives. Nabanggit ko yung gospel kasi these are narratives na they serve a purpose. Siguro may nasa liksik na sinabi ni Jesus at nilagay doon, etc. And then, pag tinignan mo, merong mga listahan. Yung genealogy ni Jesus, nakikita mo doon, no, sa umpisa ng San Mateo. Tapos doon sa Book of Chronicles, ang daming listahan dyan. Sa Book of Genesis, may mga listahan dyan. So, it's a list. O halimbawa, yung listahan kay Mateo at kay Lucas. O, sa ibang portion, magkapareho sila. Sa ibang portion, magkaiba. Bakit? Meron bang mali doon? Alin yung tama, alin yung mali? So it's not a question kung alin yung tama at kung mali, pero may mga, ito yung ito yung kaya ng mga writers. No? Kaya sinabi natin, parang nakakasama dun sa sinabi ni Neri, no? Sabi niya yung nagsasalita ng Diyos sa iba't ibang paraan. At nagsasalita siya sa mga tao. Kapag tinanong ko kayo, sino ang may akda nito? Okay? Sino may akda nito? Pwede niyo sabihin, yung Diyos, tama kayo. Tao, tama kayo. No? At yung Diyos, gagamitin niya yung tao with all the talents or mga kakulangan man. Pero in the end, pag tinignan mong buo, it's inspired by Him. Alam mo, isang natutunan ko sa Biblicum tungkol sa aklat ng Revelation. Pag binasa mo sa Griego yung Book of Revelation, kita mo maraming maling grammar. Okay? Pero pag tinignan mo na, syempre, pag sinalin na nila yon, itatama na nila yon. Pero yun ibig sabihin nun na hindi yung mga errors na ganun yung hinahanap. Kaya balik tayo dun sa tanong, nagkakamali ba yung Biblia? You have to distinguish, no? Ang sasabihin ko ay, ano ba yung pakay mo kapag binabasa mo yung Biblia? Kapag titignan mo yung siguro yung from the literary point of view, maraming mga flaws yan, then maraming ang pagkakamali yan. Kung titignan mo as a historian, siguro may mga mali yan, no? O kaya etc. Pero ano ba yung pakay natin? And if we say our own salvation, ayun, no? Then it does not mistake. Why? That's the story, the history of salvation for all of us. And hindi mo pwedeng tignan na isa-isa lang, tignan mo yung kabuuan. And you will be able to say, tama yung Panginoon. No? Parang dyaryo yan eh. Kapag magbabasa ka ng dyaryo, syempre, kung gusto mo ng comics, pupunta ka dun sa comics. Kung gusto mo ng sports, punta ka sa sports. Pag gusto mo ng straight news, huwag kang pupunta sa editorial kasi meron ng may parang mga opinion na riyan. Kapag gusto mo ng sports, huwag kang pupunta sa comics. Yung mga ganun ba, no? Kaya pag pupunta tayo sa Biblia, kapag nagdarasal tayo, pwede. Why? Because they're the Psalms. Titingnan natin kung paano yung kamay ng Panginoon dun sa kasaysayan, tignan mo yung kabuuan. Punta ka sa umpisa, there's creation. Ganyan bang nangyari talaga yung creation? Yung paglikha ng lahat ng bagay sa mundo? Most probably not. Most probably that's an interpretation of a person. Pero hindi mo pwedeng sabihin na, ay, mali yan. Why? Ano yung tama riyan? Na nilikha tayo ng Panginoon. So yun, no? You have to look at it from the proper perspective. Yung pag tinatanong mo na nagkakamali ba yung Biblia or totoo ba ang sinasabi ng Biblia? Yeah. Thank you, Father. Talagang sobrang overwhelming yung mga knowledge na sinishare niyo sa app. Grabe. Okay. So, based dun sa nakuha ko, syempre, no, kung paano natin tinitingnan yung iniintindi yung pag-i-interpret natin sa pagbabasa ng Biblia. Kung ayun nga, sabi niyo nga po kung ano yung pakay, no? Kung tinitingnan nga i-grammar, syempre may possibility makakita ka kasi yung translator pwedeng nagkakamali. But when it comes to message, sabi nga ni Father kanina, no, especially salvation na binigay sa atin ng Diyos,
kahit kailan, no, pwede nating sabihin, hindi ito maaaring magkamali kasi pinatunayan na ng Diyos ang kanyang pagliligtas para sa bawat isa sa atin. Yan. Okay, Father, babasahin ko lang po yung ilang mga sharing ng ating mga nanonood po sa atin, no? Sabi tungkol sa ating tanong na paano hihikayatin ng iba. Sabi ni Maureen Romines, kailangan ang magulang muna ang magpakita ng halimbawa sa mga anak para mahikayat na sila ay magbasa ng Biblia. Sila mismo ay dapat nakikita ng mga anak na nagbabasa din ng Biblia. Tama, no? Kasi kung tayo mismo, paano mahikayatin kung kayo mismong mga magulang ay hindi marunong o hindi mismo inuugali na basahin ang Biblia. Yeah, sabi naman ni Ate Emma. Sige po. Pwede akong mag-comment doon sa, no? Tama yung sinabi niya, no? In fact, ito, no? Para sa lahat. When we study the Bible, rated PG yan. Parental guidance. Yeah. Why? Kasi kailangan gabayan nga ng mga magulang yung pagbabasa ng Biblia. Otherwise, baka may mabasa yung bata ron na out of context, no? At maganda, tanungin niya yung magulang, ano po ba yung meaning nito, no? Kaya, yung mga magulang, no? Hindi lang kayo magbasa ng Bible, pero alamin ninyo paano, ano ba itong Bible, no? Yan. Yes. Amen. Thank you, Father. So, tama yun, no? Kasi nga, kaya marami ding mga kabataang naliligaw ng turo, no, at naghahanap. Kasi, walang taong gumagabay sa kanila. At minsan, mali yung ibang taong napagtatanungan nila at minsan na mali din yung sinasabi sa kanilang pagtuturo. Ayan. Father Joel, sabi ni Ate Neri, kinukumusta niya kayo, hindi niya daw kayo nakilala agad. Anyway, kay Joel Bilito, Manny, sabi niya, ang salita ng Diyos ay mabisa, matalas katulad ng tabak na magkabilay tanim, nakakataros ng iniisip ng bawat tao, kaya need po talaga na aralin at basahin na dapat magsimula sa pamilya. Amen. And then, dahil ang mga bata at kabataan, meron ding mga nakatatanda sa ngayon ay nahaling sa pagbababad sa internet. Kaya nagsishare ko ng mga post and link na kakikitaan ng salita ng Diyos at pag-aaral dito tulad nito at iba pa mula sa CFAM, CMM, TV Maria, CFA, Collins at iba pa. Yun. Tama po yan, no? Tama. Siyempre, kung magko-quotes tayo ng mga words coming from the Bible, it is very important and necessary din na ilalagay natin saan nagmula yung mga salitang ginamit po natin. Yeah. Okay. So sabi ni Ate Neri Fad, sabi niya, similar din po ba ito sa canticle ni Hannah, ang mama ni Samuel? No? Yeah. Okay. Oh, yeah. Sabi niya, ayun, answered. Yeah, it's very similar, no? If you look at it, no, yung dalawang ano na yon, maganda yan ngayon, lalo na pag may injustice, no? Na yung mga nasa baba, no, yung mga naaapi, sila yung magtatagumpay, and we see that in both. Kasi yung si Hannah, no, yung awitin niyang yon, no, yung mama ni Samuel, yun ang kanyang ano, siya ay isa sa mga parang hindi pinapansin, no, yung mga very lowly, no, na doon sa panalangin niya, magtatagumpay yung mga inaapi, etc. No? At makikita mo, compare mo yung dalawang awit nila at halos magkapareho. Okay. Thank you. Thank you, Ate Neri, sa tanong. At ganun din sa mga kaibigan nating nanonood. If you have also questions, you can pause your question and then Father Joel is here to answer you. No? Siya yung expert. Okay, maganda rin na maglagay ang parents na, sabi ni Ate Eleanor, maganda rin maglagay ang parents sa biblical quotes na nababasa ng buong pamilya. Okay, tama po. Okay, for our next question, Fads, ito po, may galing to sa isang tao at tinanong niya, syempre, no, sabi niya, wait, tanggalin ko tong banner. Okay, paano nagiging totoo at banal na kasulatan o Biblia kung hindi naman dito lahat ay tama? I think nasagot na po natin ito, no? Tama ba? Yeah. Okay. Okay, sandali lang. Alright. So, paano daw nagiging totoo nagiging totoo at tama, no? Kung hindi naman lahat ay tama ba? Lahat dito ay tama. Nasagot na po natin, tama ba? Kasi base sa inyong mga sinabi kanina. Alright.
So, sabi ni Amor Mia Cuales, Fads, totoo po yan, Father. Katulad ng anak ko sa aming Lectio Divina, sabi niya, maraming tanong sa mga binabasa namin tungkol sa Bible. Amen. So, mahalaga talaga na dapat tayong mga magulang, no, sabi nga natin, yung ating pananampalataya, ang foundation niyan ay nagsisimula sa ating pamilya. Di po ba? Tama po ba, Fads? Mm-hmm. Tama, oo. Ay, okay. Pero ewan ko kung ano, tanungin natin yung mga tagapakinig at tagapanood, no? Meron bang Bible lahat? Meron ba kayong Bible lahat sa bahay? Ayan. Meron ba kayong Bible? Tama nga naman, no? Paano nga ba natin babasahin kung wala mismo tayong Bible, di ba? So yung iba pwedeng sabihin nasa cellphone ko. Okay, so ang tanong ko ni Father. Pero iba rin yan. Oo. Okay, so Father, ito po isa sa mga very famous na tanong nito at laging binabato sa ating mga Katoliko, of course, lalo-lalo na yung ibang mga sekta. Kasi tayo, sabi nila, hindi, bakit ganito yung paniniwala nyo, kung saan-saan nanggaling, kung kani-kaninong turo, at iba pa, no? So, ang tanong ngayon ay, sabi niya ganito, dapat ba na ang Biblia lamang o sa Biblia lamang dapat bumatay ang ating pananampalataya? O yung tinatawag nating solo scriptura, no? Kasi maraming sola scriptura. Sola scriptura, di ba? Yeah. Marami kasi diyan, maraming solo. Thank you, Father. Sola scriptura. Sabi nga, di ba? Yung iba katulad yung ibang sekta, ito lang Bible na, sapat na to, ganyan, di ba? And halos karamihan ganun. Pero sa ating bilang isang Katoliko at Kristiyano, mayroon pa tayong iba pang pinagbabatayan. Tama po ba? So Father, ano pong masasabi niyo doon sa tanong po na yan? Yeah. Yung sola scriptura ay galing doon sa tingnan natin kasaysayan ng ng simbahan, no. Nung time ng Enlightenment, no, yung Renaissance, even before that, no, yung Renaissance, yung mga ito si Martin Luther. Of course, hindi na natin masasaliksik yung bubuhay, pero isa sa mga tanong niya yon, no, sa simbahan, no, na yung may nabasa siyang isang bahagi ng ng mga sulat ni San Pablo sa mga Romano, and sabi niya na naisip niya yon na sola fide, no, yung pananampalataya lang, and then they built on this yung kanilang doctrine na sola scriptura, no. Siguro pwede niyong saliksikin din ito kung ano ibig sabihin nun, no? Pero yun nga, yung kasaysayan ay nagsimula nung Reformation, 16th century Reformation. So ano yung sola scriptura? Bible alone. Yung Biblia lang na makikita natin ngayon, buhay pa rin yung ganyang pananaw. Tignan mo yung mga evangelicals, no, sa TV, at lagi silang nagko-quote, no? Kung minsan nga nakakabilib sila. Wow, galing nila sa Biblia, no? At yun, yung sola scriptura, yung Bible alone. At yung doctrine na yun, paano interpret yun? Na sinasabi na iba, yung nakasulat lang sa Biblia, that's the only authority. Pero yung iba, sabi na, kinokontest nila yun, no? Sabi nila, the scripture was the supreme authority over the church. Hindi yung lahat ng ginagawa daw, pero over the church. But anyway, meron tayong reasons kung ba't hindi tayo sola scriptura. Okay? Ang isang sinasabi ko by common sense, no? Kung sola scriptura, paano yung mga tao, yung mga Kristiyano na nabuhay bago mabuo yung Biblia? At sinabi ko kanina, 'di ba, yung nabuo yung Biblia, no, for us Christians nung 3rd century. Paano yung mga bago yun? Ano yung binabasa nila? No? Does it mean na hindi sila naligtas dahil hindi sila nakapagbasa ng Biblia, no? So ano yung marami tayong reasons bakit hindi hindi yon. Kasi pangalawa, hindi lang yun yung source ng ating mga ginagawa, no? Meron tayong yung may nakasulat, no, yung scripture. Meron din tayong tradition na hindi na ilagay sa scriptures pero ginagawa natin, no? Halimbawa, yung pagdiriwang ng Eucharistia. Of course, nasa scripture 'yun, pero
ginagawa na yun even before the writing of scriptures. Kaya pag tinignan natin yung Biblia, it is reflected there. No? Dun sa mga words na yun, parang it gives us an inkling, pinagdiriwang na yung Eucharist at that time, no? Na hindi natin makikita sa scriptures. Anyway, pati yung sola scriptura, walang nasusulat sa Biblia na Biblia lang yung batayan. Tama, di ba? Walang nasusulat doon. Father, yung iba, kino-contest nila, lalo sa last chapter ni John, sa Gospel ni John, parang di ba sinabi niya doon na marami pang marami pang ginawa sa Jesus na kababalaghan, himala at turo, ganyan. Ngunit hindi lahat ng kanyang itinuro ay nakasulat sa aklat na ito, ngunit sapat na ang lahat ng isinulat. Parang gano'n ang quotes nung text, di ba? So, yun yung iba, parang so ibig sabihin, kung sapat na ito, bakit ka pa maghahanap ng iba? Parang ganyan. Although we can also use that in our case, no? Hindi nakasulat lahat. So yung iba hindi na isusulat, 'di ba? So it's part of the tradition. Parang natin isa sa mga natin, mga pinag-aaralan ay hindi lang yung Bible, okay? Pero meron tayong tinatawag na tradition in the sense na yung capital T, no? Na yun yung pananampalataya natin ay naipapasa na, ay ipinasa, no, simula nung dumating si Jesus, no, yung mga unang Kristiyano, naipasa sa atin. And it's not necessarily through the Bible. Halimbawa, now, no, sa mga pamilya, they continue the faith. They profess the creed, yung mga bagay na kailangan nilang panampalatayanan, no? At hindi naniniwala sila, no? Pero pag tinanong mo sila, ano ba, nakapagbasa ka ba ng Biblia? Not necessarily. Ibig sabihin, yung mga tradition na yon ay pumatak hanggang sa atin, yung pananampalataya na yon, even without the Holy Scriptures. Ano yun? Tradition. Meron din tayo small letter traditions. Mga traditions. Halimbawa, yung sign of the cross. No? It came at a point in our history as Catholics, as Christians, na nag-aantanda ng krus. At yan yung mga small traditions. No? Yung celebration ng mga, siguro, sacramentals, gano'n. It came to us through these traditions. Yung pagdarasal, no? Yung mga dasal, even the words. At hindi lang, we can attest also this one, dun sa mga Hudyo, na the faith was alive, not only through scriptures, pero dun sa tinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak. And that was transmitted orally. So kita natin ganyan. Pero ito yung point, no? Ito yung point. Na yung mga, even in scriptures, yung mga nakasulat dyan, many of these were the traditions that were flowing. And so they were just put into those who wrote, no? Na codify lang yan. And another point is that yung sacred scripture, kanino ba galing yun, no? Of course, they were written by human beings, no? In their capacity, God used them. But then ultimately, the sole author or the main author is none other than the Holy Spirit. Or we can say God is the author of the sacred scripture. At siya rin yung source. So kung siya yung source ng sacred scripture, siya rin yung source ng tradition. So they have just one author. And it flows down on us, tayo yung mga And who preserves it? The community which was founded by Jesus. The church, no, which has flowed from Jesus, that is the one now preserving the traditions, no? Parang yung deposit of faith, ano yung dapat natin paniwalaan, it is trickling down to us. Yung ano yung pinaniniwalaan natin, the Apostles' Creed, no? Yeah. Nakikita natin ba yan word for word from scriptures? No. Pero we believe in that. Even the Protestants believe in that. Kasi this is the faith from apostolic times. Ayan. Tama. Ako, I agree with you, Father, dun sa sinabi niyo talaga na siguro in my reading also the Bibles and of course studying in Don Bosco about it,
tapos reflecting about the sacred scriptures, doon ko nga I realize also, tama nga naman, no? Paano may mga experiences tayo, God's experiences. And I think even the Israelites before, na yung experience nila about God na hindi na isulat. So with that experience can be also a living testimony na totoo talagang may Diyos, na papaano natin siya kikilalanin, papaano natin siya makikilala, paano natin siya sasambahin. 'Di ba? So hindi lahat, bagamat hindi lahat ay naisulat, pero in their experience, doon nila napapatunayan, at ito yung living testament na totoo talagang may Diyos. No, at buhay na buhay siya. At para sa akin, ito ang itsura niya, ganito siya nagpakilala sa akin. Ang ganda na ano na 'yon. Na ng reflections na 'yan, no, about sa ating Biblia. And Father, 'di ba may sinasabi dati, this is also one na parang naka-trigger din sa akin, na although may yung sa Bible may similarity with the history, pero not necessarily parang kailangan natin siyang i-link with the history of mankind. Tama po ba? I mean, yung sa nangyari sa mundo, no? Bagamat ito ay yung may mga pangalan na talagang nabuhay sa totoong buhay pa. I mean, yung sa history natin na nababanggit. Pero hindi hindi sa sakto doon sa panahon na nasa loob ng Biblia. Paano natin mas i-explain pa yun na simple lang, Fads? Ano yun? Yung mga... Yung sa history. Sorry. Yung history po. Opo. Yun, di ba? Yung panahon ni Jesus, tapos hindi naman talaga sakto doon sa history na mababasa din natin sa history ng mundo. Di ba? So, paano pong magiging natin doon? Father, explanation natin. Yung explanation natin doon ay yung nagsulat ay human, di ba? And pag sinulat niya yon, this is one thing, no? Na pag tinignan natin yung Biblia, meron tayong tinatawag na mga literary genres, no? Ano itong literary genres? Yung mga forms, no? Nung sinulat ba niya ito, is it meant to be an accurate blow by blow account? Or maybe it could just be a summary of a narrative, no? And ano ba ito? Is it something that is linked to his personal experience or to the experience of the whole world at that time, which was limited kasi hindi nila alam yung with the rest of the pero he or she wrote it in the context na naroon siya. Kaya tama ka, no, bago yun, you were prefacing it na ito yung karanasan ng tao na yun, and sinulat, no? Sinulat later on. And so, merong mga inaccuracies man, pero in the end, it comes as a part of Scripture. Ano yung tama ron? Yung meaning, no? Yung ibig sabihin ng Okay. Thank you, Father. So, alam ko marami kayong natutunan, mga kaibigan, no? Talagang, and Father, merong nagtatanong, sabi niya, no? Although alam niyo po ito kasi isa ito sa mga pre-promote natin before nung nagkaroon ng gadget, 'di ba? Sabi niya dalawa nagtanong pero i-ano ko na lang po yung last. Sabi niya, Father, pasensya na po. May ano pong opinion niyo sa new translation ng Bible for Millennials na pinopromote po para sa mga youth para maging attractive po sa kanila. Yan. Ayan, oo. Yung Pinoy New Testament, no? At ngayon meron ng Catholic edition kasi may imprimatur, nihil obsat at imprimatur. Actually, ako yung unang nilapitan, no? Paano pwede kayong magbigay ng nihil obstat? And I gladly said yes, no? Kaso mukhang naunahan, no, si Bishop Pavilion ay nagbigay. Pero we would promote this. Why? Kasi yung mga kabataan, for many of them, ito yung kanilang lingwahe, and they can ewan ko ano nang sabihin ng mga experts sa language yan or what. Pero ito yung salin ng mga millennials. Ito yung para sa kanila. And I even encourage you get a copy. Tignan ninyo kung paano. It also helps me, you know why? As a teacher, iniisip ko, paano kaya sinalin itong ganitong passage para sa mga kabataan ngayon?
And actually, pag nakikinig kayo ng mga homily namin, ganun yung lingwahe namin, di ba? And yon. So, of course, it's not something that's read in the liturgy, pero yan, ano pa rin, pwedeng gamitin pa rin. Ng mga, para sa mga kabataan, kung ayaw mo naman ng version na yun, you can get another copy. Yeah, oo. So, para sa akin, Vance, about that kind of Bible for millennials, when I first heard about it, sabi ko, bakit gano'n? Parang hindi yata. Kung traditional people ka reading the Bibles, pwede mo sabihin na, parang nalapastangan yung salita ng Diyos, hindi masyadong di ba? Parang dito nababaliwala yung mga tamang salita, ganyan. Pero when I read it also and heard it, na nung pinopromote yung Millennial Bibles, I can say na pag binasa to ng kabataan, makakuha sila ng attention na, nakakatawa naman to nakasulat dito. Parang, kasi nga, yun yung language nila. Yun yung sinasabi din nila, yung OMG. Di ba? Alas makikita din at mababasa nila yung reflections ng mga nakakanasan din nila on that particular na binabanggit din sa Biblia na yun. So, kung meron po kayong mga kabataan o anak na sa inyong tahanan, pwede pong para mas ma-encourage po natin sila na magbasa ng Bible. I think this is one of the pwede nating gamitin na paraan para mahikayat natin silang magbasa. At syempre, katulad nga na nabanggit ng iba ng mga nag-comment dito sa atin at ni Father, tayong mga magulang, samahan din po natin sila sa kanilang pagbabasa at pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Father, si Sir Leo, isa sa mga coordinators, nag-share din siya, sabi niya, magandang simulan sa pamilya. I highly encourage the parents to initiate Lectio Divina Biblia Kasal in their own homes. Nagkakaroon ng interaction ng mga magulang at mga anak sa pagninilay nila ng salita ng Diyos bukod sa lumalalim ang pagkakilala nila sa Diyos. Napapalalim din ang ugnayan ng buong pamilya. Ginagawa namin ito sa aming pamilya at maganda ang dulot nito sa relasyon ng buong mag-anak. Amen. No? Tama po yun. Tama po yun. Ako, nung first time kong ma-experience within our community yung Biblia Kasal or Lectio Divina, talagang nakakatulong kasi it's one way also na makapag-share yung mga kabataan, yung bawat isa, about their insights and reflections sa Bible passage na narinig o pinakinggan nila. Okay. So, ayan, Father, sabi ko sa'yo, mabilis lang ang oras eh. Mahigit sang oras na. Mabilis lang, di ba? Marami pang tanong pero sobrang kulang. Maybe we can have another part about this topic and soon. So medyo mas palalalimin pa natin yan sa susunod. Pero Father, for this time, since we already time na, Father, ano po yung final message ninyo para sa ating mga manonood, sa mga katikista, sa mga nanay, ate at kuya na nakikinig po sa atin na tungkol sa pagbabasa at importansya ng pagbabasa ng Biblia? Alam niyo po, ito yung mensahe ko. Alam niyo, swerte tayo. Napakaswerte natin na yung Biblia ay pwede natin makuha maski saan. Maski nasabihin natin yung online version. At ito'y parang privilege na natin as a generation. Kasi prior to this, very bihira yung contact natin with sacred scripture. Mas swerte pa nga yung mga protestante noon, na this was very much emphasized. Tayo, most of the time, our contact with the sacred scripture ay sa misa lamang, Pero we have a lot of opportunities at maraming mga iba't ibang grupo who hold, for example, yung Lectio Divina, O kaya yung Bible sharing, group Bible sharing, and so on, Tapos ngayon, meron pa yung ang daming mga makikita mo online explaining the Word of God. So napaka-swerte natin. In centuries past, hindi nangyari yun. Pati yung mga santo before, they did not have the luxury of having the Bible. Why? Because it was expensive, noon. In order to buy a book as big as the Bible, which is made up of cow skin, na napakamahal and all, they have to lock it up. It's a luxury.
So, nung nagkaroon ng printing, okay, sinwerte yung mga tao, no? But then it was still scarce, not unlike today, no? Pati nga yung time ng mga santo, alam nyo, but yung mga simbahan sa Europa, merong mga paintings sa taas, no? It's about, yun yung Bible nila, no? At kinukwento na lang, tumingala ka, tapos yung kwento ng nanay, yung tatay, no? Kasi walang chance for the Bible. Ngayon, it's the other way around, no? We have all the means. Kaya bilang mga magulang, no? Or if you do really care, you have a Bible at home, and then you try explaining. Kung di ninyo hindi pa nyo ma-explain, then you ask others, no? Ano ba yung part na ito, etc., no? And just to say that we are blessed. Parang nandyan na, no? Pwedeng isubo anytime because kasama natin, kapiling natin yung Biblia from everywhere. So, yun lang. Okay, thank you, Father. Father, may last question na lang. Sorry, pahabol lang niya. Tanong lang daw kung may survey ba sa youth kung okay sa kanila ang Bible na Taglish. I don't know about the survey, no? Pero just my assurance na yung gumagawa ng may makakilala ko, no, sa Philippine Bible Society, sila yung mga nag-uusap tungkol dito sa Pinoy New Testament. Kung ano yung pag-aaralan, and most of them are millennials, no? Yeah. Who are well versed with with languages, but they are millennials. Okay. Thank you. Thank you, Father, no? Maganda 'yon na pag-usapan natin yung millennial Bibles, and katulad din ng Bible, syempre yung ating catechism, the Catholic Church, meron din tayo ways lalo na ituro sa mga anak natin na mas maintindihan nila using also the book of UCAT, di ba? So, ito talaga isang regalo ng simbahan para sa ating mga kabataan. At ang millennial, millennial Bible, regalo ng simbahan ng Diyos para sa ating mga kabataan. So, kung ito ay regalo, sana po ay tanggapin natin, gamitin natin, pagyamanin natin sa ating buhay. At higit sa lahat, dahil ito ay regalo, ibahagi din natin yung pagiging regalo nito sa iba. So, muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi, kay Father Joel at sa lahat ng mga nag-share at nagtanong sa ating talakayan at kwentuhan about sa Biblia at kung paano pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. And sana po sa mga susunod nating programa, mga kaibigan, samahan niyo po ulit kami, lalo na this coming Friday, pag-uusapan naman natin paano natin tutulungan ng mga kabataang nakakaranas ng depression. And then next week, dahil birthday ni Mama Mary, si Mama Mary naman ang ating pag-uusapan. Ayan. Father, sabi nila, thank you, Father Joel and Sir Rangel. Napakaganda ng inyong topic. Maraming salamat. Nakakabusog na talakayan talaga. Grabe. So, mga kaibigan, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to click subscribe and ring the bell for updates para sa mga susunod nating mga videos and programs. And also, syempre, i-like nyo na rin and follow ang ating Facebook pages na CMM o Sifam Media Ministry as well as the UCAT Talk, no? Usapang Kabataan to. And to end our kwentuhan tonight, syempre mga kaibigan, to bless our night, tayo po muna ay magdadasal. Then afterwards, Father Joel will give us a blessing. Okay? So, inaanyahan ko po tayong about isa na tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ating natanggap at mga natutunan ngayong gabi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord, my God, I thank you for having brought this day to a close. I thank you for granting rest to body and soul. Your hand was over me and has shielded and sustained me. Forgive all the lack of faith and all the sins of this day, and help me to forgive all those who have wronged me. Let me sleep in peace beneath your sheltering hand and keep me safe from the assaults of the underworld.
I commend to you all my loved ones. I commend to you this house. I commend to you my body and soul. God, may your holy name be praised. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Father, the Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much po, Father Joel. Thank you po. Thank you. God bless po. Sana susunod makasama ka ulit namin sa kwentuhan. Yes, sure. Lasat si Kuya Ran. Okay. Thank you. Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At muli, magandang gabi po. Ito po ang inyong quiz run. Nag-start po sa inyong lahat na please know and love the Lord. Thank you and bye-bye. Thank you.